Yung linyang X yang Acer, mabagal yan. Sorry mahina itong argumento nito. Hello mga stories! Welcome back sa isa na naman na random reactions na dito sa ating channel ng mga Market Stories. Ako pala si Martin, no? At mga stories, no, pag-usapan natin isang common, no, pero sablay sa mga karamihan, sa mga mindset, no, na pagdating sa pagbili ng laptop. Okay? Sabi daw, X yung Acer yan, mabagal yan. Well, mga stories, no, as dati as a former IT, sales technician sa isang kilalang store, no, nakwento ko na yun isang video, no, noon pa, okay, na dati kasi akong sales technician at alam ko yan. So, diretsahan tayo, no, kung usapang performance, no, hindi brand ang unang titingnan dito. Specs, yung tingnan specs, CPU, RAM, storage, cooling, at saka yung overall configuration. Okay? O may brands talaga na may history ng issues sa hinge, keyboard, screen, o after sales. Valid yan, okay? Pero ang iba ang reliability issue sa performance issue at dyan madalas nagkakapalit-palit ang usapan dito, okay? So ngayon mga stories, no, TMI natin itong post ito ng XC Tech Solutions. Ito yung FB page niya, no? Basahin natin, no? Tapos bigyan natin ng logical, aking logical part, talagang walang paligo-ligo ng reaction ko dito. Okay? So, yun. Let's proceed tayo dito sa post na to sa FB page. Okay? Ito, sabi yung post dito, no? According to sa XC Tech Solutions, sabi niya, ito, kids, tandaan, specs ang pangunahing basihan kung mabilis ba o mabagal ang performance ng isang laptop. Hindi kung Acer ba ang brand nito. So dagdag pa niya, no? Nowadays, nearly all laptop brands do have their entries for each market category. Entry level, mainstream models, business models, at saka gaming laptops. So totoo rin daw ng mga brand associated issues tulad ng hinge problems, keyboard malfunctions, LCD issues, pero pagdating sa mga performance, no, nakasalalay ito sa CPU, RAM, ito yung storage type, kung SSD ba yan o HDD, no, dedicated graphics, no, cooling, tapos yung mga ibang support specs, no. At ang punto nila dito, no, specs are primary basis ng performance, hindi yung brand, okay? Kasama pa yung mga context nila sa yung comparison na mas matinong laptop para sa teachers kumpara doon sa infamous na 60K DepEd laptop issue dati, di ba? Okay? So, mga stories, no, ang simpleng take ko lang dito, no. Tama ang main main point ng post dito, no. At maraming tao ang kailangan makarinig nito. Yung linyang X yang Acer, mabagal yan. Sorry mahina itong argumento nito. Okay? Bakit? Kasi ang tawag dyan ay hasty generalization. Ibig sabihin, kumuha ka ng isang karanasan o ibang experiences, di ba? Tapos ginawa mong universal truth para sa buong brand. Parang ganun, di ba? Parang may bad experience ka sa ganito, tapos kalat mo na, ay, itong brand na to, pangit, ganito, ganyan. Di ba yan yung this why called hasty generalization. So, mga stories, so ito, katulad nito, isa pa, ang halimbawa nito, nagagamit ang Acer na Celeron. 4 gig yung RAM, HDD, tapos mabagal. Okay, anong problema doon? Hindi dahil yung Acer, mabagal siya kasi mahina yung specs. Kumbaga, yung pinaka-lowest yun, yung Celeron na yun, tapos 4 gig RAM, minimum pa. Ang masaklap, HDD, hindi siya SSD. Di ba? Kaya lagyan mo ng dapat ang pipili kayo, lagyan mo ng matinong CPU, sapat na RAM, okay, SSD na laptop, importante yan. Kahit Acer man yan, Lenovo, Asus, HP, Dell pa yan. Lalaki ang difference dito at sa performance, okay?
Ito ang totoo kasi dito, masters, kung bibili ka na ng laptop, okay, na brand lang ang basehan mo, parang bumili ka ng kotse dahil lang sa logo. Okay? Hindi dahil sa makina. Okay? Doon po, doon pumapasok ang practical advice dito. Okay? Number one, itong performance. Ito, performance. Touch muna, no? Kung gusto mo ng mabilis ng laptop for work, teaching, browsing, multitasking, no? i5 slash yung i5 o kaya Ryzen 5, pataas kung kaya. Okay? Tapos yung next yung at least yung 8 gig yung RAM, mas okay yung 16 gig. Okay. SSD, hindi siya AA, no? Hindi siya HDD, okay? SSD, solid state drive yon. Yung HDD, hard disk drive, okay? So, mas maganda na SSD. Kung dual drive, mas okay yon, okay? At saka maayos na cooling kung heavy use, di ba? Yung mga cooling system. Accessories kasi yun. At saka, number two, yung brand matters but not the way people think, okay? Brand matters kasi. Dito tayo magiging fair dito, mga stories, no? Hindi rin tama na sabihin, specs lang lahat, okay? Brand doesn't matter at all kasi may epekto rin sa brand na build quality, quality control, yung thermals, di ba? Yung thermals, warranty, service center, software optimization, at saka yung bloatware. Okay? So, ang tamang kasi statement nito, no? Kailangan primary basis, ang bills ay specs. Okay? Primary basis na confidence sa long-term use ay brand regulations, no? Model reputations, at saka yung after sales. Yun yung dapat pagdating sa mga sa mga specs o sa mga brands, diba? Magkaiba yun, no? Magkaiba yun. Kasi kung may masasabing mabilis ba to? Mabilis to? Yun yung specs ako sa specs yung sagot doon. Kung ang tanong naman ay matibay ba to? Okay ba support nito? Diyan man papasok ang brand at model history. Okay? So, about sa mga DepEd sa DepEd laptop context nito, no? Ngayon, dun tayo sa practical na angle. Kung totoo nga ang mga teachers ay nakakuha ng mas maayos na units kaysa sa dating overpriced at underwhelming na devices, then good, di ba? Pero wag din tayong kampante sa marketing words lang, no? Dapat lagi ang tanong dito, ano exact CPU? Ilang gig yung sa RAM, di ba? SSD ba to, di ba? Yung screen quality, ano ba to? 14 ba? 14 inches? 15.6 na inches, di ba? Tapos yung battery, kumusta na? Okay ba? Ganito, long lasting ba to? Ganito, ganyan. Yan ang kailangan tanongin, di ba? At saka yung yung about you, kumusta na yung actual use sa teachers, di ba? Kailangan natin malaman doon. Kasi minsan masters, ang may laptop na Ryzen 5, pero kung ang kulang sa RAM, may ibang bottleneck dito. Okay? Hindi pa rin optimal. Kasi, Ryzen 5, ito yung utak ng process. Ito yung parang RAM is about the program, di ba? So, hindi rin pa rin optimal yun. So yes, pero ang punto ng Exitech Solutions dito, no? Pero as practical consumers, no, huwag tayong tumigil sa brand name at huwag din tumigil sa processor name lang. Okay? Buong specs ang titingnan natin. Buong specs yung tututukan natin doon. Okay? So isa pang maling style itong argument na to, no. May mga tao ni ganyan ng logic, no, yung laptop ng kapitbahay kong Acer mabagal. So lahat ng Acer mabagal. That's not that's not analysis. That's anecdotal reasoning yun. Okay? That's anecdotal. Yan, anecdotal reasoning kasi yun. As a tech naman, delikado yan. Okay? Kasi maraming naloloko hindi dahil sa kulang ang budget, kundi dahil mali ang batayan. Okay? So, ang pinaka-direct advice ko dito, no, kung bibili ka ng laptop, alamin yung gamit mo, match mo ang specs, no? At saka mo tignan yung brand, warranty, at saka reviews. Okay? So, hindi siya baliktad, okay? Hindi siya baliktad.
Ngayon mga stories naman, babasahin natin yung mga comments at tungkol sa mga control at restrictions of deployed laptops. No? May isang comment na nagsabi ng mga features na hindi nila magamit. For example, yung block yung ilang sites, di ba? May apps na bawal install, okay? Yung iba, limited yung control kahit gumagamit ng admin account. No? Kaya minsan, nauwi sa paggamit pa rin ng personal laptop. Well, that's a valid concern yan, okay? At ito ang practical take ko dito. Number 1, bakit nabablock ang admin? Kasi may point naman yung sagot ng iba. Kapag institutional device yan, like school, company, government, normal na nahigpitan ng control para iwas malware, virus, at kung ano-anong unsafe downloads, no? At saka yung accidental system damage at abuse ng users ng hindi sanay, okay? Sa part na yan, that's logical yan, okay? Logical sila. Tapos yung step 2 naman yun, pero kapag sobrang higpit yan, nasisira ang productivity. Kung ang laptop ay binigay para magamit sa trabaho mo, tapos hindi mo mabuksan ng size na kailangan mo, hindi ka makakapag-install ng required apps at mauwi ka pa rin sa personal laptop mo. Okay? Edi may policy failure na, di ba? Simple lang yun eh. Kasi kung secured nga pero hindi naman usable, sablay pa rin, di ba? Kaya yung tamang setup, yung tamang setup dyan ay hindi full lockdown na parang museum piece, no? Ang tamang setup kasi dito yung control access, whitelist request system, tsaka ICT coordinator level permissions, at saka mabilis yung approval if needed yung mga, let's say, yung mga apps or sites yun, di ba? So, hindi pwede ang ending na may laptop niya ang teacher pero ang totoong trabaho ginagawa pa rin sa sariling device, that defeats the purpose, di ba? And next naman yung tungkol sa mga, yung comments na mag-VPN ka o gumamit ka na ng workaround. Well, diretso tayo ulit, no? Practical ba? Oo, minsan, okay. Tamang advice sa publicly, pero hindi palagi, okay? Bakit? Kasi yung institutional assets yan, may policy yan, okay? May tamang solution ay ayusin ang policy at access process. Hindi itulak yung user sa bypass culture, no? Kapag palaging workaround ang sagot dito, ibig sabihin may mali sa system design. Okay? So, mga stories, ito ang bottom line ko dito, mga stories. Una, tama yung sinabi ng Exetech Solutions dito na specs ang pangunahing basehan ng performance, hindi yung brand. Okay? Ikalawa, yung mali yung sweeping statements gaya na sabi niya, Acer equals to mabagal. Well, o kahit anong brand man yan, based sa conclusion na walang tingin sa actual specs, no? That's the lazy thinking yon, okay? Ikatlo, huwag din tayong maging sobrang simplistic, okay? Na parang brand is irrelevant. Well, mahalaga pa rin ang build quality, thermals, durability, at saka yung support, at saka yung model reputation, okay? So, ang mature na pananaw ay performance, specs, reliability and ownership experience, brand plus model plus support, di ba? Ika-apat, sa school at or government laptop security restriction makes sense. Okay? So, pero kapag nakakahadlang na sa trabaho, hindi na protection lang yan. Okay? Inefficiency lang yan. Na rin yan. Okay? So, at ang pinakaayaw ko sa lahat, mga stories, yung confident magsalita ng tao kahit logo lang ang basahan. Okay? Hindi porket na may bad experience ka sa isang model, authority ka na sa buong brand. Okay? Hindi porket Ryzen 5 o i5 ang label, automatic sulit na. Okay? Ang tamang consumer kasi dito, hindi padalos-dalos. Hindi fanboy, hindi bias. Marunong tumingin sa detalye. Okay? So, yun, mga stories. No? Kayo yun lang yung aking take ko dito about sa itong post nito, no? Mga stories, no? Kayo, ano sa take nyo dito, no? Tama ba ang specs muna bago brand? O naniniwala kayo na may brands talagang dapat iwasan regarding sa specs, no? Comment down below sa baba at pero sana may notes,
dapat merong critical thinking, hindi puro ganyan kasi gamit ang pisa to, ganito, ganyan, resibo, experience, sa matinong argumento. Ano kasi dapat tayo, kailangan natin ng resibo, experience, at saka matinong argumento para dito. Okay? Kung gusto nyo mga ganitong diretsyan, comment tayo sa social videos, tech issues, at sa mga usaping maraming maling opinion online. Double like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa ating baba. As always, mga stars, thank you, and have a good one, stars. Bye!